Yan muli 'no, isang mapagpalang araw po sa ating lahat diyan sa mga, kababayan natin sa Pilipinas, yan Luzon, Visayas at Mindanao at gano'n din po sa mga ano, kababayan po natin na OFW 'no, sa iba't ibang panig ng, lugar diyan sa ibayong dagat sa mapagpalang araw po. Muli po, tayo po'y magsisimula sa salita ng Diyos para tayo po ay gabayan at patnubayan sa ating lahat ng gagawin. Sabi ng Romans 12 verse 19, "Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, It is mine to avenge, I will repay, says the Lord." Huwag kayong maghahigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyo ng daan ng galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, "Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti," sabi ng Panginoon. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita at tayo po ay panandaliang manalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, amen at, tuloy po tayo sa ating, talakayan 'no, yung tinalakay po natin sa mga nakarang araw. Ito po yung huli na tatalakayin po natin na paano magsimula ng negosyo at maging matagumpay. Paano nga ba 'no? So, sa akin pong palagay at base sa mga nabasa kong mga ilang artikulo, kung ano yung mga dapat gawin upang maging matagumpay para po siyang isang produkto na gusto mong ipakilala sa mga tao. Bago ito i-alok kailangan dalhin muna, ang idea ng product sa merkado sa pamamagitan ng paglilisensya. Isa lamang itong strategy para mabawasan ang panganib at, madagdagan ang posibilidad sa mas makabuluhang tagumpay. So, isa po sa mga bagay na dapat po nating gawin, para maging matagumpay ay kailangan, iayos natin lahat 'no. Siyempre unang-una diyan, lagi natin tinitingnan dito kung tayo magsisimula ng negosyo ay yung ating mga document. Mga legal documents 'no, na dapat, kailanganin at siyempre kung paano natin, ipo-promote yung ating mga negosyo. So kaya ang, tingin ko ang tunay na tagumpay ay nakasalalay po sa buod nito. Tingin ko ito yung, kakayahan sa isang problema at magkaroon ng isang mahusay na solusyon. So mayroong mahusay na paraan sa paggawa ng mga bagay-bagay. Ito ay yung una 'no, na pag-aralan natin nung isang araw dapat maintindihan maigi kung paanong nilalaro ang isang laro. So dapat ng pagsasanay, dapat ng pag-aaral, dapat na matutunan muna ang isang laro bago mo ito pasukin at bago ikaw ay compete 'no. Gano'n din sa pagnenegosyo, bago ka sumabak sa negosyo, kailangan mo rin naman aralin at siyempre umpisahan, tumanap ka ng mentor na puwedeng magturo sa'yo sa larangan ng negosyo na pinapasok mo. Gano'n din sa larangan ng sports. At pangalawa, hanapin ang opportunity.
So madalas po na tayo po'y nag-aantay ng opportunity, pero puwede naman natin 'tong hanapin, sa pamamagitan lalo ngayon 'no, marami ng business o online na puwede natin subukan. 'Wag po tayong matakot magkamali. Sabi nga natin na, ano 'no, pera pera lang 'yan, 'di ba? Ibig sabihin ba't sinabi natin pera lang 'yan, kasi yung pera ng negosyo mo kung halimbawang hindi man 'yan, kumita o magkamali ka man, puwede mo pa 'yang kitain, 'no? Puwede kang magtrabaho, puwede mong gawin 'yan. Kaya nga, dito lang, kailangan mo lang talaga ng tiyaga. So, marami pong negosyante na nagsimula na sila'y sa pagkakamali, pero nagpapatuloy pa rin hanggang sila po ay magwagi. So, ngayon ito po yung pangatlong pag-aaralan natin sa araw na ito. Ilagay ang iyong plano sa laro ng sama-sama, 'no? Dapat, ito po ay ano, 'no, ah, yung plano mo at kung ano yung gagawin mo, dapat yan naka-ano, magkakasama, 'no? So, meron kang lahat ng mga kritikal na impormasyon na kailangan mo upang magtagumpay. At kung papaano mo gagawin yon, ano ang kailangan mo ngayong gawin para magsimula ng isang plano ng pagkilos. So, gumawa ng mapa para makapagsimula sa lugar kung saan dapat magsimula at makarating hanggang sa point na dapat puntahan. Ang iyong mapa ay daan ay hindi maaring hindi baguhin, ngunit kailangan mo ng isang ganap na pagpaplano para kung may dumating na problema, hindi ito magugulo. So, ikinumpara po ito 'no, parang kung ikaw po ay, manglalakbay 'no, lalo ngayon may GPS na, 'no, 'pag gamit mo ang GPS ay puwedeng hindi ka maligaw, 'no, dahil itinuturo nito yung daan. Although siyempre ang bawat dinadaanan po natin ay minsan nag-iiba-iba o may mga journey tayo at mga pagsubok, problema na, nasasabi natin na hindi natin kontrol na puwedeng pagdaanan. Yun po, kaya nga along this journey, dito po sa sitaw meron po tayong goal setting. Pero do'n sa goal setting po natin na 'yan, meron po tayong mga pagsubok na pinagdadaanan na kung minsan hindi natin kontrol. So ano ba yung dapat nating, gawin? So dapat nakaplano 'yan, nakahanda ka diyan, 'no? Tulad dito sa atin 'no, sa business po natin, 'no, meron tayong evaluation, meron po tayong kapital na kung saan gusto natin maabot yung markup na inilalagay po natin. Subalit hindi natin kontrol yung pagpasok ng order, so maraming malalaking kapital na sabihin na natin bumabagsak at hindi pumapasa dahil doon. At meron namang maliliit na kapital na hindi dinadagsa at nakakapasa naman doon sa mga processing rate. So ganun man yung mangyari, ang isa sa mahalaga doon ay kung ano yung dapat mong matutunan at diskarte at strategy na dapat mong gawin. Basta ang importante doon, huwag kang hihinto, tuloy-tuloy ka lang, okey? Ang pinakamabilis na paraan para makamit ang tagumpay sa anumang bagay ay sa pamamagitan ng pagkuha ng impormasyon, katulad ng una, sa pamamagitan ng pag-aaral ng kung ano ang gusto mong makamit. At pagkatapos ay sa pamamagitan ng mga pagkilala sa mga pagkakataon at ang isang plano batay sa kung ano ang iyong natutunan. At iyong pinakamahusay na kakayanan, hindi mo kailangan mag-imbento para mahanap mo ang iyong pagiging natatangi. Natatanging iyon ay nakapagdadagdag at nakapagbibigay ng halaga. So, ayan po yung dapat natin maintindihan at malaman na kung saan sandali, nag-ano, 'yan. Kung ang hanap mo ay isang opportunity na magbibigay sa'yo ng malayang pamumuhay, gawan mo lang ng iba yung pagkilos at ito ay iyong makakamit. So, gaya ng sinasabi natin, success start when you decide to begin. Huwag kang matakot na humakbang dahil sa iyong paghakbang, diyan ka po magtatagumpay at diyan magsisimula ang lahat. Kaya 'pag may opportunity, i-grab mo lang at aralin, gawin at paghandaan yung mga na puwedeng mangyari sa mga susunod. So ito po, dito po sa larangan po ng pinasok po nating negosyo ay napakaganda, 'no? Isang negosyo na puwede nating asahan, isang negosyo na puwede mong pagkatiwalaan. Ito po ay hindi mangyayari at magaganap sa buhay natin kung wala po tayong tama at dapat na gawin. So dapat maging handa rin po tayo, 'no, dahil sa habang tayo po'y tumatagal dito, natututo tayo at marami pa tayong puwedeng pagsubok na pagdaanan na dapat pagtagumpayan. Ang kagandahan lang po dito dahil may community tayo, nakakapagtulungan po tayo at nagiging madali yung mahirap po sa atin. Dahil may mga mentor tayo na talagang
puwedeng tumulong at sumagot sa mga, katanungan din natin. So maging matiyaga lang tayo at, maging pasensyoso 'no, sabi nga patience is a virtue. So lagi po natin tatandaan 'yan kung nais po natin talagang magtagumpay sa larangan, Revolutionizing the ng negosyong ito. Ngayon, tayo po'y magsisimula doon sa ating company. Sitaw is an e-commerce platform na meron po siyang concept na dropshipping. At sa bidyong ito tunghayan po natin, ano nga ba hatid ng Sitaw para sa mga Pilipino at sa mga seller na, ah, nagnanais na maging, matagumpay dito sa dropshipping business. Panoodin po natin ito. Revolutionizing the e-commerce industry. We specialize in connecting online sellers to buyers, making it easier than ever for businesses to grow. Our mission is to empower aspiring entrepreneurs by simplifying the dropshipping process and providing them with the tools and resources they need to develop in the ever-evolving digital landscape. Everything starts with Sitaw. Our professional team of account specialists encourages sellers to patronize Sitaw, how to start their journey as a seller, and what benefits our company will bring them. The seller will then proceed to the registration on the website. Once verified, they now have the choice to select and publish products they want to sell in their shops. Sitaw also provides customer service that caters to buyers, offering them a variety of products available on Sitaw. Interested buyers will proceed to the website to shop online, varying from fashion, sports essentials, to sports equipment. Once they have placed their items, they will now proceed to check out where the payment will occur. Now, the seller will have to pick up orders on their accounts. The payment for the cost of the products will be processed. Sitaw will now play its role as a hassle-free e-commerce platform, featuring its dropshipping concept. Sitaw will pay for the orders to the suppliers, and the products will then be delivered to the warehouse. The warehouse then will notify Sitaw when the orders are ready to be shipped. The items will then be packaged and shipped to the buyers. Your success is our priority at Sitaw. We are committed to building long-lasting partnerships with our sellers, providing exceptional service, reliable logistics, and cutting-edge technology solutions. Don't just take our word for it. Our seller success stories speak for themselves. We have helped countless businesses achieve their goals and reach new heights. But we won't stop there. We constantly strive to improve and innovate, ensuring that our clients always have a competitive edge in the market. Whether you're a small business owner or an established entrepreneur, Sitaw is here to support your journey. Let us handle the logistics while you focus on what you do best, growing your business. Our company culture is the beating heart of our organization. We foster an environment where diversity, respect, collaboration, and teamwork are highly valued. Our community is composed of passionate individuals consisting of experts in e-commerce, sales, marketing, and customer service, all working together to provide exceptional solutions for our sellers. At Sitaw, we encourage our employees to think outside the box, challenge the status quo, and explore new ideas. Through teamwork and a shared vision, we can achieve extraordinary results. We are not just colleagues, we are a family that supports and uplifts each other to achieve greatness. Our strategy encompasses powerful marketing and branding initiatives. We believe in the power of storytelling. Through strategic social media campaigns, influencer collaborations, and targeted advertising, we drive brand awareness and attract customers to our clients' online stores. Sitaw, a name that embodies the spirit of discovery and great finds. The C represents Southeast Asia, a region rich in culture, diversity, and endless possibilities. And Tao signifies our commitment to bringing you exceptional products from around the globe. Our brand message is simple yet powerful. We are your gateway to success in the world of e-commerce. Whether you're a seasoned retailer or just starting out, we provide you with the tools, resources, and expertise to unlock your full potential. It is our pride to see our clients thrive and succeed, knowing that we played a part in their journey. You are most welcome to join the Sitaw family. Together, let's make waves in the world of dropshipping and redefine the possibilities of e-commerce. Okay, yan.
Yan po yung ating sitaw. Sitaw derived from CSEA, Southeast Asia, and Tao is a Chinese word. Nang ibig sabihin po is grapevine. So pag pinagsama po natin, sitaw means sitaw, Southeast Asia, grapevine. Okay? So yan po ang ibig sabihin na kung saan ang sitaw po is an e-commerce, is a cross-border e-commerce platform with the concept of drop shipping. So yan po. Ngayon po, patuloy po natin pag-aaral. Ano ba yung madalas na itanong o yung frequently asked questions, no? Ito yung madalas na katanungan ng mga seller, no, na narito po. Kasi mga sellers lang naman po ang madalas magtanong po nito at yung mga aspiring sellers. So, I accidentally deleted a product listing after I picked the order. What will happen? So ito yung mga tanong na delete ko, na hindi ko sinasadya na-delete yung mga product nailagay ko. So pagkatapos kong ma-pick, ano ba yung mangyayari dito pag ito po ay na-delete? So once the order has been processed or picked up, the order will be considered in progress and will be delivered as expected even though the product or item was removed from the listing. However, you can still re-add the product to make it visible again. If the order status in unpicked, and you deleted the product from your store listing, then the status of the product inside the order detail page will be product unavailable. So ito po, no, yung may mga tanong kung accidentally mo na delete yung product, ay pwede mo naman po yan uli na ilagay doon, no? At wala naman po siya magiging problema. Kung yan ay na-process mo na, wala pong problema yan. Ngayon, kung halimbawa naman na na-delete mo tapos hindi pa siya napaprocess o hindi pa napipik, pag pinik mo yan, lalabas po yan na unavailable. Okay? Doon naman po sa mga nandito, no, dahil po yung ating dashboard ay nabago na po yan, no, nung last month pa, na kung saan bago po kayo mag-pick ng mga orders, lalo yung gumagamit sa apps, tingnan nyo po muna yung pinipick yung order para hindi po kayo nagkakamali at hindi po yung nasa sinasabi nyo, bakit ayaw mag-proceed ng order ko? So meron po kasi siyang lumalabas. So mamaya pakikita po natin yan. Ano yung lumalabas na yon? Nakapag-pick na yung order na pinik mo. Okay? So halimbawa, bulk order yung pinili mo, 5. Tapos may isang sumingit doon na na-pick mo na. So hindi siya magpo-proceed. Okay? So mamaya pakikita po. Kaya piliin natin o tingnan natin yung mga orders na ipipick bago po natin ito i-process. Ano pa? How can I contact the customer if I am unable to see their details? So ito, no, ito yung mga katanungan as a seller, no, parang seller tayo. Ito yung lagi natin. Paano ko ba mako-contact yung customer kung na kung saan para kung hindi ko nakikita yung mga details nila, kasi yun ang tanong, no? Ba't hindi namin nakikita yung details ng mga ng mga customer na yan, no? As a seller, there is no need to communicate with international and local buyers as this is being handled by another team in Sitaw. This can involve customer inquiries about their orders, issues, and so on, which is not the responsibility of the seller. Clearly, this is out of scope for the sellers. O yan sa mga sellers o aspiring sellers, no? Sa mga nagtatanong bakit hindi po namin nakikita yung details sa mga customer. So muli, no, sinasabi rito, as a seller, no, hindi na ito scope o hindi na ito sakop ng iyong pagiging seller. Bakit? Bakit wala po ba kaming karapatan na malaman yan? Seller kami? Wala, kasi seller ka nga Hindi naman ikaw yung magdi-deliver, 'di ba? So hindi ikaw magdi-deliver, so hindi na na-scope ng trabaho natin 'yan. At kung mayroong sinasabi natin na paano pag nagreklamo yung customer, yun nga, hindi naman sa'yo magrereklamo 'yan kasi may naka-assign na team diyan para sumagot. So dito po lahat 'yan sisitaw na po ang gagawa para makapag-focus tayo sa pagiging seller. So dapat maintindihan po natin kasi yung iba rito, no, seller tayo pero ang dami niyong gustong pakialaman. No, ang dami po natin gustong okay lang yung may malaman ka, pero yung mga hindi natin trabaho, gusto natin laging pakialaman, no? Kaya minsan imbes na hindi ka stress, wala kang problema, nagkakaproblema po tayo dahil sa mga ginagawa po natin. So hindi lang tayo, no? Halos lahat ng Pilipino ganyan. Yung mga hindi nila trabaho, gustong pakialaman. Yung trabaho nila ayaw gawin ng tama, 'di ba? So may mga ganun po.
talagang mga tao. Kaya dapat dito po 'no, sa pagiging seller natin dito kay Sitaw, dapat maintindihan natin kung ano ba yung scope ng trabaho mo, ano ba yung scope ng negosyo mo. Kung seller ka, doon ka lang sa pagiging seller. There were no visitors in my store, but I suddenly received orders. What is the reason? So ito 'no, wala naman akong visitor, pero ba't ang dami kong orders, ba't may mga nare-receive akong mga orders ng customer, wala naman akong visitor. So there are times when you manually visit your store and you see the visit count toward your dashboard, but there is also a possibility that you will receive orders even though you don't have visitors in your store. The reason behind this, as advised by Sitaw, is that they have affiliated partners where these orders are coming from aside from people visiting and buying in your shop. Sitaw also has multiple partners that market different products. So ito po 'yun, no? So ibig sabihin nito, hindi sinasabi niya kasi yung iba, no? Sir, yung iba nakasarado yung store ko, ba't may visitor? 'Di ba? Tapos yung parang wala naman visitor, zero visitor, ba't ang daming pumasok na order sa akin, sir? So may mga ano 'no, maintindihan po natin na, yung orders na pumapasok sa atin, hindi naman lahat 'yan ay yung bumibili sa store mo. Kasi kung aasahan mo yung bibili sa store mo sa dami ng seller, hindi po mangyayari. Kaya nga ang nangyayari po dito, tinutulungan po tayo ni Sitaw na mag-market. Kaya nga po yun sa market na yon at sa bawat partners natin, no, sa market, no, in different products, na sabi ko nga sa inyo, third party tayo sa iba't ibang online shopping, na kung saan pag may mga orders doon, pinapasa din po sa atin. Kasi kung hindi nila gagawin yan, mag-aabang talaga tayo ng mga orders. Kaya dito po kay Sitaw, no, kung may maraming pumapasok sa inyong orders, wag po kayong ma-stress, matuwa po tayo. Sir, hindi ko nga kaya ma-pick up kasi ito lang yung budget ko. 'Di gano'n lang. Wag mong i-stress yung sarili mo, 'di i-process mo lang 'yan ayon do'n sa kakayanan mo, 'di ba? Hindi ko nga maipasa yung processing rate. Sir, tandaan mo kahit 'di mo maipasa 'yan, may tubo ka pa rin. Wag kang ma-stress. Ang mahalaga kumikita ka. Okay? At nagagawa mo yung task na pinagagawa sa'yo ni Sitaw. At tuloy-tuloy ka lang dahil kapag tinuloy-tuloy mo yan, darating at darating yung time diyan na talagang maipapasa mo rin yan. Kami nga po kumikita na rito, bumabagsak pa sa processing rate. Si Prof. Vincent, ang laki na ng kinikita, bumabagsak pa sa processing rate. So lahat po din tayo dito, hindi natin maiiwasan yan dahil nga hindi natin control yung pagpasok ng mga order ng customer. So Sitaw caters both global and local customer, but the warehouse is in the Philippines. Why? Bakit? Global pala at local. Bakit ang warehouse ay sa Pilipinas? 'Di ba? Ito yung mga tanong no, na masasabi natin na parang ah, mahalaga rin, pero dapat din natin maintindihan na gano'n talaga, 'no? May mga gano'ng negosyo na nasa Pilipinas yung warehouse, pero global naman siya gumagana, 'no? Sitaw main office is Singapore, and they also have office in Malaysia, India, and the Philippines. There is a warehouse in the Philippines which is located in Bulacan. Similarly, Malaysia, India, and maybe other country where Sitaw operates have their own warehouses. So, may mga warehouses sa iba't iba. So, ayan po sinasabi na Sitaw main office is sa Singapore. Ayan po yung pinaka-parent company po natin, yung Bricks E-commerce. Pero sabi nga natin, hindi po yan kagaya ng office ng Pilipinas na pwede mong puntahan. Yung office sa Singapore, pwede mong puntahan pero hindi ka basta-basta makakapasok diyan. Okay? Does Sitaw have partnership with logistics service? Ito yung mga tanong, no? Meron ba paano ba nadi-deliver yung ating mga product? Sino ba, si Sitaw lang ba? Bakit umorder ako walang tatak ng pangalan ni Sitaw? But yung iba umorder may patatak ng pangalan ni Sitaw? Bakit ito galing sa ganitong bansa, nasaan ba si Sitaw? Kala ko ba sa Singapore? Kala ko ba sa Pilipinas? No, yan yung mga katanungan, pero hindi po natin hindi niyo alam na kung saan meron po tayong mga partnership o mga logistic partner sa iba't ibang bansa at sa iba't ibang lugar, no? Yes, Sitaw has a wide range of partnership. When it comes to logistics, namely Flash Express and JNT within the Philippines, for international deliveries, they have partnership with Tugo Travel yan, no? And YTD Logistics. So yan po.
At ito po yung mga partners po nila maging sa payment. No, may Visa, JCB, Peso, yan. Mastercard, GoOpay, GCash, BDO, YTO, Tugo Travel, JNT Express, and Flash Express. No po. So yan po yung ating mga partners na logistic. At ngayon naman po, pakikita naman natin dito sa video na to yung mga yung manufacturers, no? Sa mga manufacturers kung saan nanggagaling yung mga product na ino-order po natin o ino-order ng mga customer. Hindi po lahat 'yan ay galing sa warehouse ng Philippines. So may mga partner din po tayo na mga iba't ibang logistics, no? Andiyan sa UK, Malaysia, Singapore, India, China, Hong Kong, no? So iba't iba po kung saan yung partner na 'yon. At doon halimbawa may umorder sa yung customer, doon po natin binabayad 'yan. No, bumibili tayo kung saan available yung product na 'yan at sisitaw na po ang third party diyan na kumikilos para ma-deliver 'yan at ma-receive ng mga supplier, no, yung pera natin na binayad at mai-deliver direct customer. Panoodin lang po natin 'to.
So yan po 'no, nakita po natin yung, mga, manufacturers at mga factories ng, partner po ng sitaw. So ngayon po dito na po tayo sa time frame. So mahalaga na maintindihan at malaman natin yung time frames na binibigay po sa atin. So lagi po natin sana itong tatandaan 'no, para na sa gano'n hindi po tayo parang nagiging inosente sa sarili nating negosyo at kailangan intindihin po natin ito at laging ilagay po sa ating isip. Now, sa withdrawal po natin may 3 to 5 business days upon approval, not from the submission. Although hindi po 'to yung nangyayari. So maaaring 'pag withdraw ka ng umaga 'no, papasok po 'yan bago mananghalian. Kung mag-withdraw ka naman ng tanghali bago mag 3:00, papasok po 'yan. At may pagkakataon naman po, depende 'pag malaki po yung wini-withdraw natin, 50,000 pataas na kung saan 'pag nag-withdraw ka po niyan, maaaring pumasok 'yan gabi na o kinabukasan. Pero wala pong delay diyan. Kasi kung babalikan mo yung time frame, 3 to 5 business days upon approval, not from the submission. Ibig sabihin niyan, once na na-approve, doon pa lang sisimula yung bilang na 3 to 5 business days. Okay? At once na yan po ay lumagpas na diyan sa 5 na yan, saka ka pa lang magrereklamo. Kaya pero kung hindi pa lumalagpas diyan, sasabihin mo, sir, delay po yung yung withdrawal." Hindi po delay. No, kasi hindi ka pa naman lumalagpas sa 3 to 5 business days na ibinigay ayon do'n sa time frame. Okay? So malinaw po. So ngayon po meron po tayong dalawang klase ng recharge, may offline tsaka online recharge. Sa offline recharge, 24 hours po 'yan, na mare-receive mo, no? Pero hindi rin po 'yan yung nangyayari. No, ang nangyayari po diyan, once na 'yan po ay, kunyari nag-ano ka 'no, over the counter ka sa BDO o sa Union Bank at, pinicturan mo yung resibo at linagay mo yung reference number mo, mare-receive mo din diyan konting minuto lang, 'no. May pagkakataon naman na lumalagpas po siya ng 1 araw o 24 hours kasi po, baka ginawa mo 'yan hapon, gabi o kaya Sabado, Linggo, so Lunes na po 'yan papasok. Kasi po nga wala naman pong magve-verify niyan sa isang weekend kasi wala pong pasok. Lalo ngayon holiday sa Pilipinas 'no, diyan holiday. So, kung nag-withdraw ka ngayon at offline ka, huwag kang mag-expect na papasok po ngayon 'yan. Expect mo 'yan bukas na, after holiday, okey? So, online recharge naman po, ito naman po ay real time, 'no? GCash ang gamit po natin, nandiyan yung Pay to Go, PayGo at yung, Peso, Paycools at yung bago po natin ano na, sa pagre-recharge. So, antayin po natin na maayos po lahat 'yan 'no at, may mga inaayos pa. Meron din tayong yung Peso na online recharge gamit yung mga bangko para i-link po tayo do'n, okey? So, 'yan po 24 hours din yung, binibigay diyan pero sabi ko nga sa inyo, hindi naman po nangyayari madalas 'yon 'no. Madalas 'yan 'pag pinasok mo ngayon, lalo 'pag office hour, minuto lang papasok na rin 'yan, antayin mo lang. So sa delivery naman 10 to 15 calendar days. So yan sinasabi natin na mayroon po tayong time frame sa delivery. Once na na-pick up mo na 'yan, simula na na-pick up mo at do'n nagagana yung 10 to 15 days delivery. Pero maximum po natin 20 days. Kasi, gaya ng sabi natin kahapon na depende po do'n sa location ng pagde-deliver at siyempre sa panahon. So dapat lagi natin iko-consider 'yon. 'No, iko-consider natin yung panahon, iko-consider natin yung layo, 'no, at, lagi tayong maging pasensyoso. Sa negosyo 'pag hindi ka naging pasensyoso, puro ka reklamo, hindi ka talaga aasenso, 'no, kasi binibigyan mo ng stress yung sarili mo. So dapat cool lang tayo, okey? Dahil wala naman pong nangyayari dito na hindi hindi tayo binayaran ni sitaw. So lagi po tayong binabayaran at nakaka-withdraw at wala pong ini-scam sa atin si sitaw, lahat po 'yan nababalik po sa atin. Kung meron man mga minsan error o pagkakamali na nakukuha pa rin natin, hindi naman tayo pinababayaan, okey? So, unfreezing fund 3 days after the confirmed delivery. So, doon po 'no, meron po tayong 10 to 15 days delivery. Once na na-deliver yan, may tinatawag tayong 3 days after sale. So halimbawa ngayon po ay May 1. So 'pag nag-pick ka na yung 'pag dumating ngayon o deliver ng May 1, expect mo na babalik sa iyo yung pera mo ng 2, 3, 4. So May 4 babalik na po sa iyo. Okay? So yan po yung ating time frame doon sa, delivery at yung, 3 days after sales. Okay? So paalala po sa ating lahat, lagi po tayong maging mapanuri. Do your own research. Ngunit dapat maging balanse tayo sa ating pagsusuri.
Pag-aralan ang negosyo na papasukin, 'wag basta maniniwala sa sinasabi sinasabi ng iba dahil baka sila ang mga taong sisira sa iyong pangarap o kaya sila yung mga taong hihilain ka pababa. Laging tandaan na lahat ng negosyo na ating pinapasok ay may risk. May low risk, high risk, no? Ngunit kung hindi ka magte-take risk, walang mangyayari sa buhay natin at hindi natin matutupad ang ating mga pangarap, no? So lagi lang po natin tandaan na mas mainam na po na tayo po'y sumusubok kaysa wala po tayong ginagawa. Dahil yung sumusubok meron po 'yang pupuntahan at yung wala naman hindi sumusubok, 'yan po ay stagnant, 'no? At wala po 'yang pupuntahan at lagi lang 'yan nandiyan, okey? So lagi po natin aralan at isipin yung makakabuti at kung, para tayo ay umunlad sa buhay. So be your own boss, join us now and become a seller. Ito po yung ating team, Team Jimro. Yan po yung aking referral code, Coach Jimro. So maraming salamat po sa mga gumamit po ng aking referral code, sa mga nag-register at mga nagsimula na po diyan, maraming salamat po. May 1, 'no, okey na po magsimula po tayo. At doon naman po sa mga hindi pa nakakapagsimula o hindi pa nakapagre-register, mag-register na po kayo. At, sayang po yung panahon, 'no, sayang po yung pag-aantay. At kung sasabihin natin, "Sir, inaaral ko pa." Kahit, kung hindi ka pa nagsisimula, hindi ka pa nagre-register, kahit umating ka ng umating dito at sasabihin mo inaaral mo pa, hindi mo 'yan matututunan, okey? Matututunan mo 'yan 'pag ginawa mo na. Bakit? Dahil nasasabay habang inaaral mo, nagagawa mo, na explore mo, mas mabilis mo siyang matutunan. Kaya dapat dito is umakbang ka na agad. Kung di ka pa nakakapag-register, mag-register ka na do'n sa taong nag-invite sa'yo. Kung wala ka namang wala namang nag-invite sa'yo, ikaw yung, sumagot doon sa mga nanood sa YouTube ko at nag-message do'n, nag-message ako sa'yo na umattend dito at do'n sa mga page ko nandiya-diyan po kayo. Para hindi na po kayo mahirapan, sa pagre-register, message niyo agad ako para mapasahan ko kayo ng referral code at do'n sa referral code na 'yon, 'yun po, do'n ko po papasa ko po sa inyo para makapag-register po kayo. Okey, at 'di na kayo mahirapan. 'Yan po yung, FB ko, 'yan sulat niyo na lang po, 'yan, Jimmy Adilye Gonzales. 'Yan po yung aking FB. 'Yan sulat niyo po para mamaya after nito puwede niyo po akong i-message at, maka-register na kayo at makapagsimula na rin kayo para makita natin kung paano po kumita talaga rito sa ating, pagnenegosyo. So ngayon po open ko na po yung pagtatanong kasi medyo maaga po akong papasok, tinawagan ako ng supervisor ko, pinapapasok ako ng maaga. Kaya 'yan, tanungan na po tayo at mahalaga nakapag-webinar po tayo ngayon. So may mga tanong po ba dito? Sige, tingnan muna natin dito sa hindi ko na muna 'to ano, yung mga bate ano. So blessed day po sa lahat po, 'yan. 'Yan sa lahat ng bumati blessed day. 'Yan, ako coach may penalty ₱53 na kasi hindi naipasa PR. Okey lang 'yan, si Ma'am Jocelyn ₱53. Ito tandaan niyo hindi kayo pumasa sa, ah, PR, processing rate, okey lang 'yan, hindi ka nalugi. So congratulations nga po pala doon sa lahat ng nakapasa, sa lahat ng nakapasa at do'n sa mga hindi nakapasa, congrats din po kasi alam ko ginawa niyo yung effort niyo. Pero wala po kayo kung kumita po yung nakapasa, kumita rin po yung hindi nakapasa, wala pong nalugi po rito, okey? Coach, Cindy Galliano. Coach, pahingi naman po prayer. Sobrang nalungkot po ako kagabi at naiyak kasi sinabihan ako ng iisang taong akala kong susuporta sa akin, maniniwala na share ko, sa kanya sitaw. Kasi nakaranas din siya ng scam. Gusto ko sa ganitong paraan makabawi siya sa losses niya. Kasi nakita ko na paano 'no, para makabawi. Paano siya mahirapan, makalubog sa scam. Intention ko is to share sitaw kahit pa nga di niya gamit referral ko. Nasaktan ako sa sinabi niya na sayang daw ako kasi nagpapaloko at naloloko dahil sa sitaw. Sobra pong iyak ko bigat ng dibdib kagabi kasi sabi niya pagkakitaan lang sa komisyon at, pina-attend siya sa webinar kagabi, narinig niya ang goal setting mo good to be true daw. In-explain ko na hindi too good to be true.
kaso ayaw pa na maniwala. Bakit gano'n sila kay Sitaw, ginawa ni Sitaw lahat ng, patunayan ang pagtulong at intensyon sa mga Pilipino at same time kikita ang Sitaw pero ang isip nila scam mawawala din. Okey, Ma'am Cindy, 'yan congratulations po sa'yo. 'No, congratulations dahil naranasan mo na ang ma-reject. Ma-reject ng isang taong pinagkakatiwalaan mo. Congrats po, 'no, hindi ka po nag-iisa, lahat po tayo na-experience 'yan. Huwag ka pong malungkot, huwag kang umiyak, magpatuloy ka lang. Hindi mo patutunayang mali siya pero patutunayan mong tama tayo, okey? Walang too good to be true do'n, kung naiintindihan niya. So sarado ang isip, sarado ang mata, kaya walang nakikita, 'no, gano'n lang po 'yan. Kasi makikita naman po natin kung too good to be true 'yan, ba't may kumita dito, 'di ba? 'Yun lang po 'no, do'n sa mga, gano'ng tao, sabi ko nga sa inyo, kahit malapit po sa inyo, 'wag niyo ng aksayahan ang panahon at, ano na lang, kung ikaw mismo naniniwala, ikaw mismo mag-motivate sa sarili mo, 'no? Ikaw kausapin mo sarili mo, hindi scam si Sitaw. 'No, kausapin mo, "Kikita ako dito, yayaman ako dito." Gano'n lang po 'yan, okey? Sana nagtanong siya kahapon 'di nasagot ko sana siya, 'di ba? Kaso hindi siya magtatanong dahil alam niya na 'yung sagot ko, 'di ba? So, ayaw niya lang mapaya sa sarili niya. So, may mga tao talagang gano'n na hindi maka-move on. Kaya nga lagi kong sinasabi diyan sa mga nakaranas ng scam, ano na kayo, move on na kayo, huwag niyo ng balik-balikan 'yun. 'Pag binalik-balikan niyo po 'yun, wala na rin pong mangyayari do'n. Hindi na rin babalik yung pera mo. Pero ito 'pag pinagpatuloy mo, nagpatuloy ka rito, ito yung malaking opportunity na nag-aantay sa'yo na sinasayang mo, okey? So darating at darating ng panahon 'pag kumikita na po kayo dito, yung nagsasabi, nagre-reject sa inyo, hindi niyo na po kailangan niyang balikan, sila po mismo lalapit sa inyo, okey? Kaya Ma'am Cindy, 'wag kang Ma'am Cindy Galliano 'no, okey lang po 'yan. Congratulations sa'yo kung nararanasan mo 'yan. Tuloy-tuloy lang po, okey? 'Yan. Hi coach, good PM. Masama ba mag-vacation mode 'pag below 55% processing rate? Wala pong masama sa vacation mode, hindi po 'yan don. Hindi po 'yan don ginagawa. Kaya mo 'yang ginagawa magve-vacation mode ka, isa sa mga strategy para maipasa mo yung evaluation. Kasi bakit? Kapag naka-vacation mode ka, 55% 'yan o mababa sa 55%, kung naka-vacation mode ka, 'di tataas 'yan kasi nagpi-pick ka ng orders, hindi bumababa yung processing rate mo kahit may pumapasok na kahit na, nagpi-pick ka dahil walang pumapasok na orders kasi nga naka-vacation mode ka. So 'yan yung pagkakataon. Kaya kapag naka-vacation mode ka, 'yan yung paraan mo para maipasa o tumaas yung processing rate mo. Kaya natin ginagawa 'yan, okey? Mahirap gisingin ang taong nagtutulog-tulugan, tama. Marami pong interesado dito sa Taiwan. I want to put a big amount po talaga, ah, to show sa kanila how it work and it will really work for. Alam niyo po 'no, para patunayan natin na, talagang kikita dito sa kay Sitaw, hindi palakihan ng kapital 'no. Dito po walang minimum, walang maximum na kapital. Puwede kang kung may kapital ka, puwede mong simulan. Ang dapat na malaman mo at maintindihan po natin dito ay paano yung strategy at ano yung goal setting. Kahit na sabihin mo malaki yung kapital mo, kung wala kang goal setting, wala kang strategy, ako na po magsasabi sa'yo, kikita ka sa Sitaw pero hindi ka magsa-success. Okey, dapat dito aralin mo yung strategy. Madali ang pag-i-invites, pero commitment 'yan. At handa kang magutom, handa kang mapuyat, handa kang mabulabog, at handa kang maistorbo. At habaan mo yung pasensya mo. Diyan po ano, yan po yung sinasabi ko. Hindi ko kayo dini-discourage pero inahahanda ko lang kayo. Hinahanda ko lang kayo dahil hindi tayo recruiter dito. Dapat maging leader ka dito. Dapat tayuan mo yung dapat mong tayuan at mag-commit ka doon sa mga nagtiwala sa'yo. Kahit gaano kadami niyan, mahirap yan. Ako nga 'no, iniisa-isa ko pa kayo, kinakamusta ko pa kayo, 'di ba? 'Pag may tanong kayo talagang pinipilit kong sagutin lahat isa-isa 'pag nakita ko. 'No? So, ganyan lang po 'no, lagi po nating tatandaan, hindi ko po kayo dini-discourage mag-ano, malaking tulong po 'no kung mag-a-affiliates ka. Pero ihanda niyo po sarili niyo, okey? Yan lang po.
So Dennis, coach, yung mga pending orders po ba ng month of April pwede po bang i-process ngayong month of May? Kung walang pumapasok na order pa sa'yo month of May, pwede mong i-process yun para hindi masayang. Ngayon kung may extra fund ka, pwede rin. Pero kung wala ka namang extra fund at nandito tapos naman na yung second evaluation do'n, evaluation ng April, dito ka na sa May mag-focus, okey? So kung tanong mo puwedeng pick upin, puwede namang pick upin yun, kung may extra fund ka. Pero kung para sa first evaluation na yan dito mo na ilaan sa May, 'no? Kahit, maging pending na yun. Kaya makikita niyo naman nag-reset tayo sa 0, 'di ba? So nag-reset kayo sa 0, okey? Jebs Licanda, kaya kaya natin 'to. Ako nga po 4,900 lang umpisa ko dahil yung ayun lang, kaya ko pero naniwala po ako kay sitaw. Yes, gano'n lang. Mindset lang 'no? Kahit ano yung sinasabi sa'yo mag-mindset ka lang. Coach, sa 200K possible ba talaga na million 1 year kitain plan po? Ayan po yung goal set natin, 'di ba? Yung goal setting po natin pinakita natin yan kahapon, kikitain yan 1.5 million ang puwede mong kitain in 1 year kung lagi mong maipapasa yung processing rate, 'di ba? Yun 'no, yung, 12%, 'di ba? Kaya nga, linalagay natin dun na tinataasan natin lagi yung ating main capital doon sa pinapatakbo natin na 7% na 10 product. Kasi nga, kailangan ma-maintain po natin. Once na may, markup kang 8, 10, 12%, dapat maipapasa mo yung both evaluation. Kasi kung hindi, magpapasok yung penalty. Kapag bumagsak ka sa isang evaluation, meron kang 8%, 10%, 12%, magiging 8% lang yon. Pero pag bumagsak ka sa both evaluation, lahat nun 8, 10, 12% mo, pati yung 7% mo, magiging 6%. Pero kung naipasa mo naman yung first evaluation at bumagsak ka sa second evaluation o vice versa at 7% ka lang, walang penalty yon. Okay? So congratulations sa ating lahat, Sir Brian Kalaki. Yes, Sir Brian, welcome diyan sa Hong Kong. Yan, nandiyan ka na. Okay, back to reality. Yan, pause lang at mag-message din sa'yo na nag-inquire about sa business. Yes, 'wag na po kayong mag-invite sa kakilala, kamag-anak, kaibigan. Kusa silang lalapit later 'pag may katunayan ka na sa business. Yes po, ako nga po, even yung kapatid ko 'no, ako na tinulungan ko sila sabi ko, "Sige simulan mo lang, magdadagdag ako." Hanggang ngayon hindi pa nagre-register, yung isa naman nag-register hindi pa nagsisimula. So gano'n, hinahayaan ko na lang sila, basta ako shinare ko 'yon, 'di ba? So 'pag kumikita ako 'di saka na lang sila magsimula. Gano'n lang po 'yon. Hindi po ako parang manhid na ako sa gano'n, 'di na ako kumbaga 'pag sanay ka na sa gano'n, yun yung rejection, tinitingnan ko na lang alam niyo 'pag rejection tinitingnan ko siyang good sign, 'no? 'Pag nare-reject ako ibig sabihin nito, 'pag na-reject ako nito yung susunod nito ma-okey na. So gano'n ang isip ko, good sign sa'kin ang rejection, okey? Kaya dapat gano'n lang din tayo. Hello Coach Jim, may nagsabi na bakit di ma-locate at di makita ang address ng Sitaw office sa Singapore at Hong Kong. Ano po ang tamang paliwanag po do'n? Ang tamang paliwanag po do'n, wag niyo nang pansinin, 'no? Hindi na kung tutuusin lang, hindi naman dapat alamin 'yan, 'no? Pero meron pong address 'yan, 'no? Meron pong address sa office, tumawag sila meron 'yan. Kay Sir Brian nga, hindi ko pa lang naayos, Sir i-prepare mo nga sir, Sir Brian ano. Yung isa hindi si Sir Brian Kalaki, yung isang Sir Brian, nandiyan ba? Kaso may nasa trabaho ayan, si Sir Brian na Team Gudo. Sir Brian kung di ka busy 'no, pakihanda mo nga 'yan, yung prepare natin. May office po 'yan 'no, kaso lang ano, para sa'kin 'no, hindi ko na concern 'yan, May office sila sa Singapore, sinabi nila, naniniwala po ako dun. Basta ang concern ko legit si sitaw. Tapos legal documents, kumpleto, may office. Anong pakialam ko kung tingin mo kailangang office sa Singapore, anong anong magagawa natin? Pero may office sila sa Singapore, sinasabi ko lang. Kung gusto niyong puntahan, 'di puntahan niyo. Marami naman po, may mga binigay na nga akong address diyan, Tsaka sa Hong Kong meron din po, 'no? 'Yan, ang sagot niyo lang po diyan is, tumawag sa account specialist, Ma'am Carla.
No, sabihin niyo lang sa kanila puwede po kayong tumawag sa account specialist. Ako gano'n na lang kahit alam ko yung address hindi ko binibigay, tawag na lang po kayo sa account specialist. Kasi susunod yun tatanong na naman, eh. Yung mga gano'n kasi hindi ko parang, ewan ko lang, basta hindi ko na lang pinapansin. Alam ko na kasi yun, eh, yung mga gano'n. Kasi ang 'pag isang tao gusto mo mag-business, papasok ka na lang, basta alam mo lang yung ganito, ganyan, 'di ba? So, depende, search your own research kasi hindi naman, do your own research kasi hindi naman namin mare-research lahat 'yan, eh. Alam mo pumunta pa ako sa Singapore para patunayan lang sa inyo na may office do'n, 'di ba? Hindi ko na gagawin yun, maliban na lang kung 'pag pumasyal ako do'n, magawi ako do'n, 'di puntahan ko siya, gano'n. 'Yan si Sir Brian ata, pupunta ata diyan sa office ng Hong Kong. Ewan ko lang kung mayro'n siyang ano, address. Kasi sabi niya pupunta siya, eh. 'Yan, sa business po natin dapat haba pasensya natin, madaming rejection, mararanasan natin, pero darating at oras sila pa ang kusang lalapit. Yes, tama Ma'am Lisa. 'Yan, hello Sir G, meron po akong new affiliates at Excuse coach, naka-mute po kayo. okey. So thank you Sir Reggie. Ayan ako, new affiliate andito po sa ating webinar. Gusto po siyang sige goal setting natin 'to sandali, yung 100K kung nandito 'no. Hi coach, hi coach, tanong lang po ako kasi nagpalit ako ng price sa store ko. Nasa 200 plus lang po yung nilagay ko. Bakit nasa malaking price pa rin ang pumapasok? Ma'am Jocelyn, ganito po 'yan ano, ewan ko kung first time mo na dito, lagi kong pinapaliwanag po 'yan, na kung saan 200 po 'yun 'no, less than 300 yung pinili mo, lahat naman 'yan 7%. So bakit may 400, may 600? Tingnan niyo po yung iButton, kaya may 400 'yan, isang tao, dalawa yung order. At isang tao, tatlo yung order. Okay po? May mga ganyan pong orders. Okay? Nasa dropshipping po tayo, hindi po laging single orders 'yan. So may experience po tayo diyan na mga ganyang orders. Okay? Yan, paki-check niyo lang po yung makita niyo diyan ay button. 'Pag chineck niyo, makikita niyo do'n, isang tao yung 400, dalawa po yung orders niya. Okay, Ma'am Jocelyn? Yan, James Coach, PM po ako sa'yo mamaya. May tanong lang po ako. Sige lang po. No problem. Ako last year pag-uwi ko ng Pinas na-scam ako worth, 30 plus, K. Nung nakita ko si sitaw nag-isip din ako na baka scam na naman 'to. Pero sabi ko nga, pagpa-scam na ako ng minsan, magpapa-scam na uli ako. Kasi dito malalaman kung hindi ko, kasi di ko malalaman kung di ko susubukan. Sa awa ni Lord, andito pa din ako sa sitaw. Nag-start ako ng 4K na puhunan at take note na ipasa ko yung PR in just 3 days, picking up the orders. Yan, congrats sa iyo Ma'am Tina. Okay, tuloy-tuloy ka lang po. Nakaka-excite uli ang May 15. Yes, yan po dapat na ano 'no, dapat lagi tayong na-e-excite. Tama po 'pag may tayo saka lang sila maniniwala. Yes, nawala si coach yan, nalaglag po ako. Yan, Sir Gio, sige, unmute ka na po. Hello po, sige mag-unmute na po kayo. Sir Gio, ano pong tanong? Sir Gio? Napindot lang po ba? Hello po? Sige ayaw sumagot pa. Mamaya na lang natin entertain. Sir Gio, magsalita ka na lang diyan 'pag, okey ka na. Ngayon i-she-share natin para hindi sayang yung oras natin para matapos tayo dahil, papasok na rin ako. Hello. Hello, sir. Sige po, ano po yun Sir Gio? Ito po. Sir napupu Magpag-grocery na po kami ni Sir Roy. ikaw ba yun? Oo. Yung 100K? Oo. Okay, ito na po sir. Ito na po sir. Bago lang po ako. Bago lang Ha? po ako nga. Okay Kapapasa lang lang. po, sige, opo sir.
Ka-approve lang po. Okay. Sige, sige, no problem sir. Kahit bago ka, aralin mo lang 'to. Oo, ka-approve lang po ni Sitaw ngayon, ngayong araw lang kasi kahapon lang ako nag-register. Okay. Sige sir Ito share ko Pakinggan mo lang at sundan mo. Okay. So dito po Sir Roy, paka-ano lang po natin. At diyan na lang din sa lahat na nandiyan, no, para maintindihan natin. Ito yung ating goal setting, ito yung ating budget plan. Dito sa budget plan na to, kung meron kang 100 capital sir, so 50K dito, no? 50K sa total capital mo. So dito po no, bali lumalabas dito Sir Gio, diyan na sa mga nandiyan, sa Yes po. 100K, no? 10 product po 'yan na 7%. So ituturo naman sa ni Sir Roy yan. Ngayon sa 7% na 'yon, yan po ay less than 300. Ngayon, sa strategy natin na 50K, ba't natin linagay diyan? Yan yung possible na potential na pwedeng maipasa yung processing rate. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon kasi depende po sa pasok ng orders. So minsan biglang dumagsa yung orders mo, may possible na maaaring hindi ka makapasa, no? Kaya dapat may ugaliin natin, dapat may extra fund tayo na nakapondo para kung sakaling may 12% ka mahahabol mo, ma-maintain mo yung 55% hanggang sa processing rate. So ito namang 15, madali naman pong ipasa. Itong 1 to 15, no, madali namang ipasa yung ngayong processing rate. Medyo mahirap lang doon sa second evaluation kasi minsan doon dumadagsa yung mga orders. Pero anyway, so ito yung 50K po yung sisimulan mo sa 7%. At 50K naman po dito, 50K naman dito sa twice expending mo, na 12%. So 12% po rito. Kaya makikita nyo po rito, ito yung markup. So dito po, hayaan na muna natin yan kasi compounding capital to, daily gagawin to. Ito naman 50K na to, isang bagsakan. Pag sinabi natin isang bagsakan, pipili ka ng isang orders na halagang 50K. So meron po yan. Walang saktong-sakto na 50K. May mga dyan, mayroong 50,040 o 50,037, yung mga ganon. So pwede mo nang i-pick up yan. Let's say 50K na lang sakto para madali nating i-compute. Ito yung 12% mo na kung saan isang order lang to. Hindi siya katulad ng 7% na tuloy-tuloy yan na hindi mo siya i-unpublish. So itong 50K, once na pumili ka niyan at once na may pumasok na isang order, kailangan unpublish mo agad. Bakit mo yan publish? Kaya mo yan publish kasi pag di mo yan in-publish, papasukan ka ng maraming orders at hindi mo na siya mapipick up kasi yung budget mo dyan is 50K lang para sa 12%. So unpublish mo na para walang pumasok. Once na unpublish mo na yan, mag-aantay ka na lang ng 20 days. So pipick upin mo siya. In 20 days, sir, pwede kang kumita ng 56,000 in 20 days mo. Kung maipapasa mo yung 12%. Okay? Kung halimbawa naipasa mo no yung mayroon kang 56,000. Ngayon, balik na po sa ito after 20 days. So maximum lang natin 'yun 20 days. Pero hindi naman ganoon niya. Minsan 14 days na di-deliver na 'yan. So 18, 17 minsan nakukuha mo na yung pera, bumabalik na. Pero maximum na natin 'yan 20 days. Okay? Once na bumalik 'yan, kunyari na-deliver na, 'di ba? Bumalik na sa wallet balance mo. Ang gagawin mo diyan pag bumalik na, pumili ka uli ng product na worth 56,000. Pag nakapili ka ng product na worth 56,000, no, i-pick up mo uli, unpublish mo, ikot uli. So pagbalik niyan after 20 days, no, meron kang 62,720. So lumalabas po siya na 12,720 ang kinita ng 50K mo. Okay? Ito yung tinatawag nating compounding capital, no? Yung power ng compounding capital na kung saan dito po naka-goal setting ka na hindi mo siya withdrawin in 1 year. Okay? In 1 year yon. So, ano yung magiging resulta nito kapag na 1 year ka na? Okay? Ito yung pwede mong katain sa 1 year mo na walang bagsak sa evaluation. Yung hindi ka bumabagsak, tuloy-tuloy. Diba? So, meron kang 384,498.29. Ito yung pwede mong kitain. Ngayon, okay, goal setting mo dito sa
sa 12 sa 1 year mo, okay na. So ngayon, ginawa mo ngayon dito, itong 84 mo binawasan mo ng 50K, linagay mo dito sa capital mo na 7% para sigurado kang makapasa dahil minsan dumadagsa yung order. So ginawa mo diyan, ginawa mo ng 100K. So sa 100K, meron ka ng daily expending na 5,000. So daily to, pang-pick up mo ng orders doon sa 7% mo. Okay? So ngayon, ginawa mo naman dito, winidraw mo yung 134,000. So 134,000 winidraw mo, nabawi mo na yung capital mo, tumubo ka pa. Tapos yung natitirang 200, linagay mo ngayon dito. So ginawa mo na siyang 200,000. Pangalawang taon to, sir, ha? Pangalawang taon. So unang taon mo, goal setting mo, kumita ka ng 300 at ito ngayon yung iyong pangalawang taon. Sa 200K mo, no? Bali 300 na yan dito ay sa 7% mo. Ngayon tong 200 dito muna tayo. So pumili ka ngayon ng halagang 200, pumasok na siya, then in-publish mo na at pumick up ka. After 20 days, tumubo ka ng 24,000. So papasok yan sa wallet mo, 224,000. So once na bumalik yan sa wallet mo 224,000, deliver na siya. O kaya deliver pa, hindi pa bumabalik. Ito yung nag-to 12%, no? Once na-deliver na po siya, kung yan ay co-compounding capital mo, pag na-deliver na, pumili ka na ng product. Tapos pag nakapili ka na at meron na siyang pumasok, unpublish mo lang. Para pag bumalik na po sa iyo after 3 days, pick up ka na lang para mabilis yung ikot. Hindi na mag-aantay ka pa. Kasi minsan nangyayari, pag tumagal pa sa wallet mo yung pera mo, doon minsan dinadagsakan ng order. No, kasi nakita ni Sitaw na ang laki ng laman ng wallet mo. Kaya yung sinasabi ko sa inyo sa may mga 12%, yung tip ko sa inyo, pili na agad kayo para kung sakaling pumasok, pick up na agad. Okay? Dire-diretso na para hindi kayo dagsain ng order. Isa sa mga tip ko yan na binibigay sa inyo. No? Yan po, no? Ah, Ngayon, pagdating po, Jim, ano po yon? halimbawa po, yung sa yung sa isang possible po ba yung dalawa magsabay-sabay agad yung pag-publish mo, dalawa agad pumasok, paano yun? O Kung isa lang yung halimbawa, kaya mo? kung pag-publish mo, dalawa agad pumasok, di isa lang pick upin mo, sir. So hayaan mo na lang yung So isa kasi ayun yung isa tapos i-unpublish na agad. yes po, unpublish mo lang Kahit yun. Tapos isa lang i-pick up mo, yung isa kung wala na, di hayaan mo lang siya overdue. Ang mahalaga naman diyan, maipasa mo yung processing rate, wala namang penalty doon. Ganun lang, sir. okay. Okay? So halimbawa, balik tayo rito. So sa loob ng isang buwan mo, pwede kang kumita dito yung 200 mo ng 50,000 a month. So yan na po, no? Kumikita ka na dito 50,000 a month. Pero goal setting mo nga another 1 year. 1 year uli. No, 1 year uli. Ngayon, pagdating ng 1 year mo, pangalawang taon na to, yung 200K mo, sir, na 12%, kumita ka na walang bagsak sa processing rate yan. So 1,537,993. Okay? So hindi po too good to be true yan, ha? Yan po ay potential na kikitain. Hindi yan kagaya ng sinasabi na wala pong too good to be true dyan. Kasi dito po, 1 year po yan. At syempre, along that journey, pag dito natin tinignan, parang ang bilis. No? Pero along that journey, hindi ganun po yan. No? Ibig sabihin, ganun yan. Kaso may mga struggle tayong pwedeng pagdaanan yan. Di lang natin kung alam kung paano. Kaya nga, dito, itinuturo kagad natin, di ba? Kasi nga proactive tayo. Kaya nga bago tayo nagsisimula, tinuturo natin paano tayo maging matagumpay. Kasi sa negosyo, meron lagi tayong pinagdadaanan diyan. May mga pagsubok. So, habang habang tayo po ay naglalakad, nagpapatuloy dito sa Sitaw, no? Diyan may mga journey, may mga pagsubok at mga trials tayong pagdadaanan diyan. Pero dapat paglabanan po natin. Okay? So yan, halimbawa, no, in 1 year mo, pinaabot na mo ng isang taon. So pwede kang kumita ng 1,537,993, yung 200K mo. Ngayon, nag-goal setting ka na naman. Sige, sir, another 1 year. So anong gagawin natin? So I suggest, sabi mo, miningi mo yung suggestion ko, paano ba sir ang gagawin? So ganito, gawin natin. Itong
537,000 mo, no? Yung 100K dito, para sir sigurado na hindi na tayo papagsak. Ginawa na natin 200K to. Okay? So kanina 300K na yung capital mo. Ano yung gagawin natin? Itong natitira dito na 437,000, withdrawin mo na. So kanina, yung withdraw natin, binawi mo na yung capital mo. Dito binawi mo rin capital mo kasama na yung tubo. Itong goal setting natin dito, laging bawi yung capital mo ha. Bawi yung capital mo dito pag na-goal setting mo yung 1 year. Labas kagad capital diyan. May tubo ka na. Okay? Kaya yung lalagay mo rito, kinita mo na lang yan. Ngayon, linagay mo ngayon yung 1 million. No? Linagay mo ngayon dyan yung 1 million. Yan. Okay, linagay mo na ngayon yung 1 million dyan. So yung 1 million mo, na dating 50,000, yung dating 200 mo na kumikita lang ng 50,000 a month, ngayon linagay mo yung 1 million mo, meron kang, in 20 days, meron kang 120,000. So 1,120,000 ang every 20 days mo. Sa loob ng isang buwan mo, meron kang 254,400. So in 1 month mo, sumusweldo ka o kumikita ka ng 254,000. So daig mo pa ang manager ng Jollibee. Daig mo pa yung mga manager sa dyan sa mga opisina. Hindi sila sumusweldo ng ganyan, yung iba. Di ba? So daig mo pa yan. 1 month yan. Yan yung... Ngayon, dahil goal setting mo uli, 1 year. Dahil na-withdraw mo naman yung capital mo na, bawi ka na eh. Di ba? So tinuloy mo pangatlong taon to. Sa pangatlong taon mo, no, meron kang 7,689,965,000.80 sa isang taon. So, in 3 years mo, yung 100K na linagay mong kapital, yung 50K sa 12%, kumita na ng 7,689,965.80 plus ito pa na pinaiikot mo sa 7% mo. Hindi ko pa yan sinasama. Okay? So malaki yan pwedeng kitain pa niyan. So dito palagay mo na, pag sinama mo yon nasa 8 million. Oh. Okay, mag-goal setting ulit tayo sa pang-4 na taon sa susunod na yan. Kasi baka hindi ka na makatulog, sir. Makalula na. Baka hindi ka na Okay po. makatulog. So yun sir, ano yan ha, potential po yan. Yung pinapakita po natin goal setting dito is attainable. Sabi nga natin, di ba, yung sa pinag-aralan natin. Pag magse-set ka ng goal setting, o mag-goal set ka, dapat yan attainable. Dapat yan achievable. At syempre merong timing yan. Di ba? Yung target mo, kung kailan mo sisimulan, tapos target date mo. Dapat ganun po. Di po? Kaya diyan po, kaya sinasabi ko sa inyo, no, na achievable at attainable yan. Kasi nakita nyo naman doon sa ano natin, sa budgeting natin. Kaya mayroon po tayo dyan na pinakikita natin. So yan yung potential na pwede mong kitain. Okay po? So yan po. At marami na pong sumubok niyan. At dito, sa susunod, makikita na natin baka itong May. No? Baka itong May ata, yung kay Sir Jobit, pabalik na yan. No? Yung mga iba rin na goal setting nung nakaraan, ngayon, pabalik na yan. No? Kasi tingnan natin si Sir Jobit, yung ilan na yon? 600K na ba yon yung inabot nung kanyang tingnan natin kung magkano na yung yan. Pangatlo na ata yung kanya. O pang-apat na ikot. So makita nyo po yon, no? Kung saan yung ginogol setting natin. At yung iba pa dyan. Okay? So yan. At doon sa sa mga nagre-recharge po. So ngayon may mga nagpa-recharge po sa akin. Pasensya na po kasi yung peso naka-maintenance sa GCash. Walang problema sa sitaw. Ang problema yung GCash. So, gamitin nyo yung yung mga po sa akin diyan, nag-send sa akin sa GCash ko. So, ngayon lang nagpasukan kasi nga limit na ako. So, nagpasukan na yung iba. Ngayon, ang labigay nyo po sa akin QR code. Yung Paygo, no? Yung isang sinasabi nilang bago, hindi ko pa nasubukan, hindi ko pa rin na-check 'yon. Okay? Yung Paygo ang subukan nyo. Okay? Yan, sitaw 100% legit. Ako po, ilang beses na din ako na-scam. Pero sumubukan pa rin ni sitaw at sa awa ng Diyos, kumikita na po ako. Yan, si Ma'am Lisa. Lahat naman tayo dito, wala naman siguro dito na
hindi na-scam. Lahat tayo nakaranas yan. Coach, pabalik na yung 40K ko. Sinunod ko lang sinunod ko lang yung goal mo na publish na di ko ako ng 50K for next one. Okay, tama yan, Sir Prim. Kung bumalik na po yan, sir, mag-ano ka na, pumili ka na ng product, Sir Prim. Pili ka na, once na may pumasok, unpublish mo na. Para pag pumasok sa iyo after 3 days, pick up na. Para hindi ka na pasukan ng marami pang orders. Yan. Yan, opo ma'am, sinimulan ko na tong business na to. Ngayong estudyante pa lang ako. Hanggang magkatrabaho na ako, ipagpapatuloy ko po ito. Yes, tama, Sir Glenn. Baka nga, pag kumikita ka na dito, hindi ka na magtrabaho kasi may negosyo ka na eh. Di ba? Negosyo mo na to, kumikita ka, ba't ka ba magtatrabaho? Ang gagawin mo na lang dyan, mag-isip ka ng another, business, parang mag-ano tayo, magkakaroon tayo ng i-diversify natin sa iba. Di ba? So, ganun lang yun. Sir Gio, salamat, back to work muna ako. Yes, Sir Gio, sige lang po. So, yan po yung ating, yung ating goal settings. Ano pa goal settings sa atin, Sir Gio? Maraming salamat sa inyo. Sige, at bukas na po ulit tayo magkakaroon ng yung sa tracker kasi ngayon nga po sabi ko sa inyo pinapapasok po ako ng maaga ng aking boss, no. So may tanong pa. Ako po coach, relate ako doon kay Ma'am Cindy Galliano. Kanina kasi yung mga inaalok ko din sa sitaw, nakaka-hurt mga sinasabi na kesyo abangan na lang daw nila ang pag-iyak ko. Para ng mga naniniwala kay sitaw, if mawala si sitaw na parang bula kasi keso walang in-check daw may-ari. Grabe talaga mga. Okay lang 'yon. Sige lang po 'yon. Bayaan niyo lang po sila. No, yung success natin. Hindi ka na magsasalita, yung success mo. Magpatuloy ka lang, yung success mo ang magsasabi sa kanila na sila yung mali. No? Antayin mo 'yon. Antayin natin 'yon. No? At antayin nyo rin yung magiging withdrawal ko ngayon. Yes. Yes, no. Hindi ngayon itong May 5, no. Tingnan natin, ilalive withdraw ko agad. Sana matapat ng pag pumasok kasi nung nakaraan nagantay pa ako ng isang araw para ipakita lang sa inyo, dinagsatuloy ako eh. Pero pag gano'n nangyari, papasok ko na, bibidyo ko na lang. No? Tabi mo na yung mga one in 1 year para di magalaw yung capital 12% para achieve. Yan. Ganun lang po, no? Yan kailan balik sa iyo, Sir Jobit, yung sa record mo? Yung mo? Yung goal setting mo. Na magkano 'yon? 600K na ba 'yon? Umabot na? Wala ka, naka-unmute ka. Naka-unmute ka, mag-unmute ka. Yeah. Okay na. Ayan, okay na. Sa 3. Oh, malapit na. Sa May 3 po. 3 pala. Ang bilis lang, biriin nyo. Magkano yung pinaikot na natin? 600 na? 600 na to. 600. Pang ilang ikot na yan? Pang 3. Oh, pang Bali, pag reshuffle ko, 4 na. Pang-4 na pag inikot mo pa. So kumbaga 1.5 buwan na, nakatatlo ka na. So yan, nagsimula magkano lang yan. Ngayon nasa 600 na. So pag pinaikot niya yan, may tubo na naman yan, no? Pang-4 na po 'yun. Pangalawang buwan na. Surprise nga to pag pag may surprise to pag next month. Ayos. Mahit ko na siya. May surprise ka pa sa next month, Mukhang dadagdagan mo, Oo, mahit ko na siya. Mahit ko na tong 1M. Mahit mo na yung 1M, Hindi ko pang grabe. Yan, mukhang magdadagdag. Dalawa na lang. Hindi, na ganun na ako. Basta mahit ko na siya. Nalagay mo mahit na? Ko na. Grabe. Nalagay mo na? Nalagay ko na. Ay, kaya nahit ko na siya sa 1M na. Congrats. Kita mo yan, 1M na pala to. Tatahi-tahimik, Kala ko. ko na itong pag pag pumasok tong itong ngayon na sa 3, mahit ko na itong nasa 821. Oo. Na-display ko na. Pinasahan na ba kita nung list? Yung para madali mo makita?
Nakita ko na siya, Ayun, kaya ayun. nakaano na siya, nakapasok na siya. Naka-ano I-pick upin ko na. na lang siya. Naka-unpublish na. Ayos, congrats, Hindi, grabe. nakaano na, So, ang gawin mo pumasok diyan, na. bro, ang gawin mo, 'di ba, 800 yung pipick upin mo yan, purchasing price mo. So, tapos yung matitira doon sa 1 million mo, i-pick up mo ng 12% pa rin isa para pag pumasok Ah, 1M pa rin, no? Kasi wala naman saktong 1M nandiyan pinakamataas na yung 800 Naano ko na-delete ko na rin eh. Pero Na-delete mo na? na-display ko na, pumasok na siya, tapos delete ko na. Bali, pipick upin ko na lang, hihintayin ko na lang maging 3 Ba't para ma-pick dinilit up mo ko na agad? tong Hindi, 800. ba't dinilit mo agad? Di mo pa napipick up. Baka magiging unavailable yun. Dinilit mo na yung product? Hindi, nandito pa rin siya. Okay. Kala ko Hindi, dinilit mo yung na-unpublish ko product. na, na-unpublish ko na. Unpublish. Okay. Kala Na-unpublish ko lang. dinilit mo. Baka maging unavailable yan pag pinick up. Pag ma-pick up ko sa ma-pick up ko sa 3, kasi papasok yung yung 600 na sa bandang alas 8 or alas 7 yon. Oo. 7 ganun 7. Okay. Kasi pag kung kailan ka nag-pick up ng nag-pick up ng malaki, yung orasan ko kasi diyan siya babalik siya sa oras. Kung anong oras, no? Kung anong oras talaga siya. Oo, babalik siya doon. Kasi experience ko na nakaano na ako nakatatlo na kasi kung paikot ng malaki. So, kung anong oras ko pinipick siya, ganun din talaga papasok siya. Okay. Kaya Thank you. kung mag-pick ka ng alas 7, linalagay ko alas 7. So hihintayin mo kung kailan siya after 3 days, doon mo makikita na yun ang oras talaga. Okay. 3 beses ko na na-observe na yun. Okay. Sige. Thank you, Sir Jobit. Yan, Tama. congratulations na 1 million ka na pala. Na-hit mo na. Pinagkukwentuhan lang natin na-hit mo na pala ngayon. So yan, kung 1 million yan, 120K yan in 20 days. Sa loob ng isang buwan mo, meron kang 240 kung 1 million yan, no? At lagi yan pasado sa evaluation. Ay yung kagandahan kay Sir Jobit yung goal setting talaga sinunod niya. No, tapos yun nga nakakapasa siya, mataas pa yung mataas pa yung evaluation niyan. No, hindi bumababa sa 80 yan. Hindi bumababa sa 70, 90, 80. Minsan nagwa 100% pa yan. 90 yung ko ngayon yung processing rate ko. Processing rate mo? Di ba nagtawag ako sa iyo? Oo nga, So, 90 tumawag ako sa iyo, sabi ko baka nandun ako sa area, baka mamaya hindi pumasok ba. So baka magloko. Ang pumasok lang sa akin 3K lang. Wala na sa akin pumasok na na order Kaya naka-maintain ko na yung 90 plus 90 wala nang pumasok. na processing rate. Ayos. So, yun yung sinasabi Kaya sabi natin, ko na timingan na-maintain, na tapos gano'n, di ba? So, anyway, pasado siya. Timing lang. Naka-goal setting na tayo, naka-goal setting na ng 1M, di ba? So, yan, congrats, Sir Jobit. At wala po siyang affiliates, Kaya yung kinikita niyan, isang buwan, nasa 100 plus na. No po, yan, walang affiliates po yan, no? Yun yung sinasabi natin dito, na kahit wala kang affiliates dito, pwede kang kumita. No, kaya doon sa mga nagmamadali na magkaroon ng yung sarili nila, mag-focus muna kayo sa account nyo. Stable mo muna yung account mo. Madali na yan kapag na goal setting Maganda ka na. talaga kasi So tuloy-tuloy lang po tayo, no? Okay? Yan, sige, meron pa ba? Baka may humabol pang tanong. Ma'am Irene, nagano ka? Unmute ka? May tanong po ba kayo? Sir, wala naman. Sir, wala pa naman sa Wala ngayon. pa. Sige, Yun ma'am. lang Thank yung you. mag-aano tayo mamaya. Okay, thank you, Mamaya ma'am. Okay, sige. Thank you po. Thank you. Yan, sa mga hindi pa po naka-register dyan, pwede na po kayo mag-register kung nakita nyo may potential si Sitaw, no? At nakita nyo na ito po ay may, kikita kayo lalo sa mga OFW. So register lang po kayo. Doon sa mga nandito na meron mga kaibigan kayo na pina-attend kayo dito, no? Balikan nyo po sila. Okay? At mag-register po kayo sa kanila. Ngayon doon sa mga nasa YouTube ko at doon sa mga page na pinost ko at nag-comment kayo doon, at kung wala kayong referral code o wala pang invite sa inyo, please message me direct. No, yan po yung aking Facebook account, Jimmy Adilio Gonzales. Message nyo lang po ako.
Then para maipasa ko sa inyo yung referral link, kasi dun sa referral link na ipapasa ko, nandun na yung referral code ko, automatic na yon. So ako po yung magiging dedicated customer service dahil ako po ay partner ni Sitaw. At ang kahalagahan po ng referral code kapag ikaw po ay gumamit niyan, unang-una kung ginamit mo yung referral code ko, mabibigyan kita ng mga materials na kailangan mo. Excel tracker, auto tracker, yung tips and strategy, ebook yan, courtesy by Coach Prof. Vincent, then yung logo and banner. Pero antayin lang natin yung logo and banner, no? Antayin natin yan kasi yun, ginagawa pa kasi yun. Okay? So yan yung maunahin natin, yung mahalaga muna, no? Yung tips and strategy, yan, ibibigay ko sa inyo. Sa mga nagsimula pa lang, i-check ko pa, no? Kahit di naman po kayo mag-message, isesend ko po yan. Okay? Una-una lang pa sa dito po kasi, once na nagsimula ka, saka ko pa lang yan isesend. Pero hindi ka pa nagsisimula, hindi ko pa yan isesend kasi wala ka pa naman paggagamitan. Okay po? At ganun din po doon sa affiliates training. Makaka-attend lang po kayo ng affiliates training natin tuwing Friday. Doon po under my team lang po yan ha. Hindi po sa lahat yan. Hindi po open sa lahat yan. Doon lang po yan sa mga nagtiwala po sa ating referral code at gumamit. Yun lang po yung makaka-attend po doon sa ating affiliates training. Para na sa ganun, matutunan pa nila yung iba pang pwedeng pagkakitaan dito kay Sitaw. Kasi gusto ko, yung kinikita ko ay kitain din ninyo. Kaya doon po tayo. Pero optional yon. Okay? Optional yon. Hindi po yan mandatory o dapat nandun ka kahit kung gusto mo lang subukan, no, yung invites. Kung ayaw mo naman mag-invites, walang problema. No, kung gusto mo lang umattend doon, makinig, wala rin problema. Baka sakali lang, no, sa mga susunod na panahon, at least alam mo na. Pero kung wala akong plano mag-invite, sama na ako dito. Ayoko ng sakit ng ulo. Okay lang 'yon. Decision mo, may capital ka naman, di okay lang 'yon. 'Di ba? Wala 'yon. Choice mo 'yon. Kaya lagi natin sinasabi optional. Pwede kang kumita dito kahit wala kang invites. Hindi ito multi-level marketing, hindi po 'to networking. Okay? Sige, yun lang. Wala na ba? Lynn Samson, thank you for all your explanation. Yes, ma'am, thank you very much. Cause ayaw po ng pag-pego. Kung ayaw sa pego, ayan, antayin na lang po natin kung ano. Ano bang pwede pa? Bukas ano na, pwede yan, transfer natin ano, no? Kaso nasa akin na no? Pag transfer ko pa sa BDO yan, may charge pa yan sa BDO ni Sitaw. Tapos ayun, pero tingnan natin, no? Yung may isa pa kasi bago daw titingnan ko mamaya, ma'am. Hindi ko pa kasi na-check yun yung bago. Okay, so hanggang dito na lang muna tayo. Nandiyan pala si Ma'am Grace. Yan, Ma'am Grace, titingnan ko may bago kasi daw si Sitaw na pang recharge. Hindi ko. Ano yung pangalan nun, Sir AJ? B5 ba yun? Ano yung B5 ba yun? B5 Pay po. B5 Pay? Okay, mamaya B5. check ko kung paano. Baka doon, makaano tayo, ma'am. GCash din yon? Sir AJ, GCash. Hindi pa rin siya subukan ko siya pero sa GCash pa rin po siya. GCash din. Sige. Parang naka-QR code po siya. Coach. Okay. May video naman pala doon. Isesend ko sa iyo mamaya, Mama Grace, kung paano maipasa yung QR code din. Para maano. Yung pala, meron naman pala. Okay, sige. Tapusin na po natin, no? At papasok na rin po ako. Pero siyempre, bago tayo magtapos, lalagyan ng sinasabi natin, no, sa lahat ng gagawin natin, lagi nating unahin ng Panginoon. Anumang bagay, no, walang perpekto, hindi ako perpekto. Isa lang ang mabuti, ang Diyos lang. Lahat tayo pwedeng matukso, pero lahat tayo pwedeng magkamali. Pero kaya kailangan natin yung gabay at patnubay ng Diyos para maiwasan 'yon. Kaya dito po, no, sa team natin, dito sa webinar natin, lagi natin inuuna yung Word of God. Salita ng Diyos, hindi ko ginagamit ang Diyos para sa business na ito, kundi binabahagi ko yung salita niya para magabayan tayo. Dahil sa negosyo po natin, nandito po ay usapin ay pera o kita. Hindi lang maliitan kundi malakihan. Na kung saan, kung meron tayong Word of God, nagagabayan tayo, napapaalalahanan tayo, lalo ako, kayo, no, na kung saan mabantayan yung puso at isip natin. So tandaan po natin ang pera ang ugat ng kasalanan. Hindi siya masama pero magiging ugat siya dahil maraming natutukso sa pera, nagiging greedy. Dahil sa pera, nagiging masama. Dahil sa pera, maraming nagagawang hindi mabuti. Pero sana sa atin, sa gabay at patnubay ng Diyos, yung pera nakikitain natin,
hindi lang makatulong sa ating pamilya, kundi makatulong tayo sa ibang tao. Hindi tayo maging after sa komisyon, kundi maging after tayo doon sa ating mission. Ano yung mission natin is matulungan yung mga kapwa OFW na makauwi sa Pilipinas at makapag-for good. At yung mga kababayan natin sa Pilipinas na gusto nila magnegosyo, lalo na yung mga nanay, tatay na nasa bahay lang sila, na pwede silang kumita, hawak lang yung cellphone at laptop o tab nila. So, paano mangyayari yan? So, pagtutulong-tulungan po natin na panalangin natin na yun, sa pag-uwi ko sa Pilipinas, maging maayos at magkita-kita tayo at yung community natin ay mapalakas pa natin. At nawa, gamitin ng Diyos yung community nito na maging bahagi tayo, maging parte tayo sa mga kapwa natin, sa mga kababayan natin Pilipino na makatulong. Hindi natin kailangan maging politiko. Hindi natin kailangan pumasok sa mga maraming mga para lang makatulong. Sa ganitong paraan, kung ano yung kaya natin, gagawin po natin. No, ilan po tayo dito? Umaabot tayo ng 160, 170. Tigi-isa lang tayo na tao na tutulungan. Ilang tao yung natulungan mo? Tigi-isa lang tayo ng taong gagawing seller. No, ilang seller na yung may puproduce mo. At pag na-produce natin yung mga seller na yun, ilang milyon ang pwedeng kitain ni Sitaw dyan. At ilang milyon tao ang pwedeng matulungan yan. Okay? Kasi pag kumita dyan si Sitaw, kikita tayo. At once na si Sitaw ay naging number 1 at nagtagumpay, kasama po tayo doon. Lagi mong tatandaan, pag si Sitaw ay bumagsak, babagsak ka rin. Kaya dapat tayo dito iisa. Iisang isip, iisang puso, iisang layunin. Ano? Ang magtagumpay ang Sitaw dahil yung tagumpay ni Sitaw, tagumpay nating lahat. Pero hindi natin magagawa yan sa sarili natin. Kailangan natin lagi ang Diyos. Ayan ang ating ulo. No, ang Panginoon, ang Diyos, ang siyang mangunguna diyan, no. Nung nanalangin si Solomon, no, at sinabi ng Panginoon ano yung gusto niya, hiniling niya lang karunungan, pero binigay sa kanya ng Diyos pati kayamanan, no. Hiniling ni Abraham na sinabi ng Panginoon binigyan kung ano yung kagustuhan ni Abraham, binigyan siya ng anak, pero binigyan siya ng isang bansa. 'Di ba? So maraming bagay na hinihiling natin pero higit pa doon yung binibigay ng Diyos. Kaya itong sisitaw hiniling ko na maging itong sisitaw hiniling ko na maging negosyo. Pero hindi lang negosyo yung binigay sa akin ng Diyos, binigay pati kayo, community. At itong community na to, darating yung time ay maraming matutulungan. So, yung hiniling ko sa Panginoon na negosyo, pero binigyan niya ako ng isang community na ito, binubuo natin ngayon. Na kung saan hindi lang relasyon ang nabuo, kundi pananampalataya pa sa Panginoon na magpatuloy po tayo sa negosyo para mas marami pa tayong matulungang tao. Hindi na ako nag-iisa sa mission ko, kasama ko na po kayo. Lalo na yung mga nagtiwala na gumamit ng referral code ko at magtitiwala pa. No? Kahit nakakapagod, kahit mahirap, pero sinisikap ko po na maabot at masagot yung mga tanong ninyo. At iniisa-isa ko pa kaya, alam niyo yan, at tinatawagan ko pa. At hindi, minsan may pagkukulang kasi hindi naman tayo perpekto. Pero at least ginagawa ko ang paraan. At gumagawa ako ng mga paraan para lagi kayong ma-update sa pamamagitan ng webinar training doon sa email natin. No? At hayaan niyo po. No? At sama-sama natin pagtulong-tulungan ang maiangat ang buhay natin. No? Kasama siyempre sa tulong ng Diyos at kasama si Sitaw. So muli po, maraming salamat po sa inyo sa mga umattend ngayon. Bukas po ulit. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-attend. At huwag po tayong magsawa, mag-aral, magsanay. At lagi lang tayong umattend dito. Kaysa makinig ka, magbasa ng mga negative, no, sa mga nababasa mo, dito ka na lang po at marami ka pang matututunan. Kailangan nating aralin ang negosyo. Sa mga kapwa kong OFW, huwag po kayong susuko. Sinimulan niya na po si Sitaw. Tuloy-tuloy niyo na po. Mag-goal setting po tayo. Mag-goal setting po kayo. Kung gusto niyo po talagang makapag-for good, i-goal setting po natin. At ako mismo ang mauna sa inyo uuwi at pakikita ko sa inyo yung goal setting na sinasabi ko na pwede nating asahan si Sitaw. Kaya susunod na po tayo o susunod na po kayo dyan para makasama na po natin yung pamilya natin. Maranasan mo na maalagaan yung sarili mong anak. Maranasan mo na makasama magulang mo. Maranasan mo na maglinis ng sarili mong bahay. Maranasan mo na magluto sa pamilya mo. At hindi yung ibang pamilya ang pinagluluto mo. Diba? So maranasan mo na
nasa bahay kasama ang pamilya mo, hawak lang yung cellphone mo pero kumikita ka ng malaki, 'di ba? At nakakasama mo pa anytime, kumain kayo sa labas, bumili ka ng ganito, financially freedom. Okay? So mararanasan natin 'yan sa tulong at biyaya ng Diyos. Kaya maraming salamat at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na yung pinagkaloob, sa kalakasan, katatagan. Patuloy akong nananalig at nananampalataya sa iyo. Ikaw yung Diyos na siyang nagbigay sa akin ng karunungan at kaalaman. Sino ako, Panginoon, para pagkatiwalaan mo nito? Alam ko sa dami ng tao, pero isa po ako sa mapalad na pinili mo na magamit sa mga taong ito. Hindi nila ako kilala, hindi ko sila kilala, pero pinagtagpo niyo po kami. Na kung saan naniniwala akong hindi aksidente ito, kundi isang may layunin ka sa buhay ng bawat isa narito. Maraming salamat, Panginoon, dahil lagi mo akong inilalapit sa mga tao na gusto mong matulungan ko. Sana ganun din po sila. Ilapit niyo rin po sila yung mga tao na gusto niyo na matulungan ko. At nawa, Panginoon, i-bless mo sila, pagpalain mo yung mga taong nagtiwala po sa akin. At sa mga naninira kay Sitaw, sa mga nagsasabi ng negative, ikaw rin nakakakilala sa kanila. Lord, baguhin mo ang isip nila. Lord, baguhin mo ang puso nila na alisin nila yung hatred, alisin nila yung pagiging bitter, Panginoon. Bagkos palitan mo sila yung palitan yung kanilang puso at isip na wag nila kaming hilain pababa at hayaan nila kami magpatuloy sa pangarap at biyaya na gusto mo po sa amin. Lord, maraming salamat dahil ikaw yung Diyos na siyang nagbigay sa amin ng lakas at pag-asa. Maraming salamat sa mga kapwa ko OFW na nandito na nangangarap ng mga pag-for good. Alam kong ipagkakalob niyo po sa amin ito. Nawa, turuan niyo po kami doon sa goal setting na ginagawa namin para makauwi na po kami at makasama namin ang pamilya namin. Lord, alam mo yung hirap namin. Alam mo, Panginoon, yung tinitiis ng Panginoon ng bawat isa habang malayo kami sa pamilya. Pero Lord, tiniis namin to para sa kanila. At ito yung opportunity na binigay mo, Panginoon. Ibigay niyo po sa amin bigay niyo po sa akin, bigay niyo po sa bawat isa rito yung talagang 100% na pananampalataya na ikaw mismo ang nagbigay at nagkaloob nito sa amin. At pangahawakan namin ito at hindi mo kami bibiguin. Mangyayari ang kalooban mo sa buhay namin at igagawin at pagpapatuloy po namin ito. Lord, maraming salamat sa mga nakapagkapital na po rito, yung mula sa mababa sa pinakamataas. Lord, I pray na pagpalain mo sila. I pray, Panginoon, na ito yung maging testimony doon sa goal setting na itinuro niyo po sa akin na ibinahagi ko rito. Maraming salamat sa iyo dahil yung mga kakulangan, kawalan ay ibinigay niyo po sa amin at kami po yung naging kasagutan sa maraming panalangin. Lord, ginamit mo lang kami at lahat ng papurit pasalamat sa iyo lang. Wala akong aangkinin, wala akong kukunin, kundi ikaw lamang ang dapat maitaas sa aming mga buhay. Hayaan mo na maging daluyan din kami ng pagpapala sa iba at yung misyon namin makatulong ay matupad at mangyari ayon sa iyong kalooban. Kaya lahat ng ito, Panginoon, lahat ng gagawin namin, lahat ng iisipin namin ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang aming tinataas sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yan. Maraming salamat po and God bless you all. Kita-kits po uli bukas. Mag-ingat po kayo at sa Pilipinas, sa mga matutulog, mag-pray po muna tayo. Mag-pray tayo bago matulog at bukas po na mabigyan tayo ng lakas. See you uli bukas. God bless you. Ingat po. Thank you, Sir AJ, Sir Nilbert, Ma'am Maria, Sir Wilton, Ma'am Irene, yan, Sir Jojo, thank you. Again, Sir Jobit, Ma'am Remeline, thank you. Ma'am Crisanta, sorry. Yan, Ma'am Tina, yan. Ma'am Precious, Ma'am Maya, thank you. Sa lahat ng narito, Ma'am Sofia, at yan, sa lahat po ng narito sa mapagpalang araw po. Ma'am Marites, God bless you. God bless you, God bless you. Thank you. Ma'am Rodelia, Ma'am Rodelia, God bless. po sa ating lahat. Thank you.